nakapagtala ang Armed Forces of the Philippines ng pagdami ng presensya ng mga barko ng China sa paligid ng Ayungin Shoal nitong August 20, batay sa kanilang Maritime Domain Awareness Monitoring. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, namataan ang mga barko ng China Coast Guard na nagsasagawa ng maniobra at drills gamit ang mga water cannon. Kasama rin sa mga namataan ay ang ilang maliliit na sasakyan pandagat gaya ng rigid-hulled inflatable boats at mga fast-attack watercrafts. Ilan sa mga fast boat ng China Coast Guard ay nakitang may nakakabit na mabibigat at di-kalibreng mga armas. Sa kabuuan, 5 barko ng China Coast Guard ang namataan, kasama ng 11 mga RHIVs at 9 na Chinese Maritime Militia vessels. Namonitor din ang paggamit ng isang rotary aircraft at ng isang unmanned aerial vehicle. Samantala, magtutuloy-tuloy sa pagbabantay ang Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea upang masiguro ang proteksyon ng ating soberanya at kaligtasan ng mga sundalong Pilipino na nakatalaga sa lugar. At sa katunayan, nakaposisyon na rin sa ngayon ang isa sa malaking barko ng Philippine Coast Guard sa bisinidad ng Ayungin Shoal na hindi naman pinangalanan ng PCG kung anong barko ito para magdagdag ng mga pwersa at presensya doon sa mga Philippine Marines na nakatalaga sa BRP Sierra Madre. At sa katunayan, sumabak agad naman ito sa kanilang misyon at pinigilan at hinarang ang isang fast boat ng China na tangkang lumapit sa Sierra Madre. Walang nagawa ang nasabing Chinese fast boat, kundi umatras na lamang dahil sa mga porsigidong tauhan ng Philippine Coast Guard na harangin ang mga ito gamit ang 2 rubber boat. Pinaikot-ikutan ng mga nasabing rubber boat ng Pilipinas at itinaboy ang mga tauhan ng China Coast Guard vessel na tangka rin yumanong akyatin ang BRP Sierra Madre. Dahil sa namumuong mga presensya ng mga Chino sa bisinidad ng Ayungin Shoal, inendorso na ng Department of National Defense sa Armed Forces of the Philippines na magpadala ng mga barko roon gamit ang mga sasakyan pandagat ng Philippine Navy. Hindi katulad na nangyari sa Scarborough Shoal pagkatapos na nangyaring insidente na sangkot ang banggaan ng 2 sasakyan pandagat ng China. Hindi kinukonsidera ng Pilipinas na magpadala ng Navy ships dahil aktibo doon ang ilan sa mga asset ng Amerika upang gabayan ang mga tropa at mga sasakyan pandagat ng Pilipinas na nakadestino doon. Sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre, mas malaki ang posibilidad na tangkain ng China na akyatin ang nasabing barko ng Pilipinas at ang pagdepensa nito katuwang ang iba pang barko ng Philippine Navy ay angkop para sa anumang senaryo na pwedeng mangyari. Hindi man binanggit ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines pero malaki ang posibilidad na ang pinakabagong barko nito na BRP Miguel Malvar ang siyang mangunguna sa pagbigay depensa sa Ayungin Shoal. Pwede itong tumagal ng halos 1 buwan sa laot para gampanan ang kanyang tungkulin sa pagprotekta sa mga interes ng ating bansa lalo na sa Ayungin kasabay na meron itong dalang may mga malalakas na pandepensa tulad ng mga torpedo, decoys, missiles at rapid fire autocannon. Samantala, kinumpirma naman ni Department of Foreign Affairs spokesperson Angelica Escalonia na nakapaghain na ang Pilipinas ng 35 mga diplomatic protest laban sa China mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Gayunpaman, sinabi niya na pinag-aaralan pa ng DFA ang posibilidad na maghain ng isa pang diplomatikong protesta sa insidente noong August 11, 2025 kung saan nagbanggaan ang isang barko ng CCG at People's Liberation Army Navy patapos tangkain harangin ang isang barko ng Philippine Coast Guard malapit sa Scarborough o Panatag Shoal.